Ito naman nung si Senator Grace po, masyadong nagpapahalata na takot kay Saldico at dito kay Tambaluslos. Huwag kong ganyan, madam. Mantakan nyo yun, hindi na ho ginalaw o hindi na pinakialaman, hindi na ho nila kinwestiyon yung 733 million na proposed budget ng mga crocodile para sa Office of the Vice President. Di ba, napakawalang yaho. Diyan ho natin nakikita na talagang dalawang tao lang ho ang may control sa budget ng sambayan ng Pilipinas. Sa mga nagtatanong kung bakit ho tayo naka-headband, tumatama ho sa ating mata yung ating buhok. Ayun na nga mga kababayan, bago ho natin puntahan ang ating mga paksa dito sa video na to. Kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga ho mga kababayan, sinunod ho ng Senado yung 733 million na proposed budget ng mga crocodile dyan sa House of Representatives para sa OBP. Pakinggan ho natin etong balita na to. Tayo okay lang naman yan. Lalo lang hong nining-ning itong si Vice President Sara Duterte dyan sa budget na yan. Makikita ng ating mga kababayan, tayo hindi ko tayo natutuwa dyan kasi mahihirapan ho ang opisina ng Office of the Vice President dyan sa budget na yan. Ano yan? Ano lang, operating expenses, ganon? Wala na ho talaga. Pagka merong lumapit dyan sa OBP, wala na ho, ganon-ganon na lang talaga. I-refer dyan sa DSWD, DPWH, DSWD, dyan sa PhilHealth o kung saang ahensya ng pamahalaan, hindi ho yan i-entertain dahil sa galing sa opisina ni Vice President, di ba? Kaya wala ho talagang itong administrasyon na to puro politika ang nasa utak nila. Paano magtatrabaho itong si Vice President Sara Duterte? Di ba akala ko bang on the job training yan? Di ba pagka Vice President ka, ibig sabihin nagte-training ka para ikaw ang susunod na magiging presidente. Kumbaga on the job training, ika nga nag-OJT ka na. Dahil kung ano mang mangyari dito sa kay Bangag, o baka sakali sumobra siya sa kabangagan niya, bigla ho siyang, di ba, may mangyaring masama sa kanya, ready kaagad itong si Vice President Sara Duterte. Nagte-training itong Ali, bakit hindi niyo pabayaan? Ito mga kababayan, pakinggan ho natin itong balita na to dyan sa UNTV. Grabe naman yan. Grabe naman yan, Senator Grace po. Bakit ho kayo natakot? Iprinisinta na sa plenaryo ni Senate Committee on Finance Chairperson Senator Grace Poe ang 2025 proposed national budget. Umaabot ng 6.352 trillion pesos ang naturang 2025 General Appropriations Bill o GAB. Ayon kay Senador Poe, mahigpit na binusisi ng komite ang hiling na budget ng bawat ahensya upang matiyak na kada piso ay pakikinabangan ng mga mamamayang Pilipino. We're discussing a figure of immeasurable importance. The 2025 proposed national budget of 6.352 trillion pesos. It may seem overwhelming, but kung sa House of Representatives ho, meron ho tayong Saldico. Diyan naman sa Senado, meron ho tayong Grace po. Pambira ho. Wala na ho sana naman para dito sa mga senador na to, busisiin nyo naman ho. Yung mga project, yung mga paglalaanan ng pondo na yan, kagaya ho ng DPWH, mainit-init pa, flood control issue, yung nangyari dyan sa Bicol Region. Sana naman mga minamahal namin mga mababatas. Busisiin nyo, tanongin nyo, DPWH, ano nang nangyari dyan. Kaso ang problema ganito senaryo tatanungin yung flood control, saan napunta yan? Bibigyan na lang ho namin kayo ng kumpletong listahan. Diba ang galing-galing ko nila yung tipo, sabi nitong si Joel Villanueva, ano nangyari dito sa mga pondo na to? Foreign yung mga pondo na galing sa mga ibang bansa, di ba? Ngayon ang sasabihin ng mga nandyan sa deliberation, bibigyan na lang ko namin kayo ng listahan. Hindi po pagkatapos na, sige, pagka binigay siya yung listahan, huwag ka na magtatanong, ayan ang hinihingi mo. it is not impossible to account. This budget isn't just a series of numbers. It's a blueprint of our priorities, the most important investment of our government, and the heartbeat of our nation's future. Ilan sa mga partikular na pondong kasama sa panukalang budget ay ang pondo para sa pamamahagi ng 400 pesos na buwan ng subsidiya sa 4.4 million beneficiaries ng kita nyo ba yun? Kita nyo yun? Balikan natin.
Nakita niyo ho ba kung sinong namimigay ng ayuda, sinong nagbibilang ng pera? 400 pesos Ano? na buwan ng subsidiya Oh, grabe naman yun, madam. Ay, ano, ibang klase ho talaga itong... Hindi niyo ba nakikita? Yaan ho ang ating pinakamamahal na congressman, Kimbo. Stella Kimbo, tensionado. sa Enjoy na enjoy siyang mamigay ng pera. Oh, hindi galing siya yan. Walang yaka. Ang dating pa, grabe naman yung mga yan. Yung DSWD talagang pinapaabot nyo kay Kimbo, Nakananto ako. 4.4 million beneficiaries ng Pantawid Pilipino Program of 4Ps. Ngunit hindi na nabanggit Okay, wala ho tayong problema dyan sa ayuda. Okay lang, yung mga mahihirap, bigyan nyo ho ng ayuda. Pero wag naman ho lahat, pati yung mga nasa middle class, yung tipong mga... Grabe naman yan. Okay lang naman pamigay ng ayuda, pero ang nangyari in-institutionalize. Ganyan ang ginawa na akong institusyon ang pamimigay ng ayuda. Di ba alam natin, pagka-ayuda, mahirap ka, okay, bibigyan ka ayuda, pero konti-unti dapat i-improve mo rin yung sarili mo kasi hindi masyado na kayong pabigay. Kami nagtatrabaho, wala kaming ayuda dito. Anak ng to kayo, banat lang kayo ng banat. Mayat maya, kada buwan meron kayong kinukubra sa pamahalaan. Yung mga nakakatanggap ng ayuda dyan, maawa naman ho kayo doon sa mga talagang obrero na madaling araw pa lang nagtitimpla na ng kape para pumasok sa trabaho. Yung portion ng kanilang tax ay pinamimigay dito sa mga ay wala na palang talpak ngayon. Di na ho uso talpak ngayon, scatter na uso. Color game yan. Nagko-color game yan. Sige, umaming kayo. Sinong nagko-color game na nanonood dito sa PH Update? Alam na, marami ho maraming nakakaintindi doon sa scatter na yan no? Yung, ano tawag dito? Yung mga pinipindot-pindot na baraha. Naku, ito, tuloy natin. dito ang budget para sa ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP na kinwestiyon ng Senado dahil hindi ito kabilang sa Senate Plenary Deliberation para sa 2024 budget. Sinunod naman ng Committee on Finance ang 7.33 million pesos na pondo na inaprubahan ng House of Representatives para sa Office of the Vice President. Dapat pala meron tayong ganun sa akin. Kawawa naman to si Bibi Sara, no? 700. Okay lang yan, walang problema yan. Diyan lang ho, niningning itong si Bibi Sara. Diyan ho nila makikita na yung si Bibi Sara Duterte. 733 million lang as well ang kanyang pondo. Pero makakapag-deliver ho siya na higit pa sa ginagawa ng administrasyon nitong si Bangan. Ganito OVP. Ito ay matapos tapyasan ng mababang kapulungan ng Kongreso ng nasa 1.3 billion pesos ang 2 bilyong pisong pondong orihinal na kahilingan ng OVP para sa 2025. Sa isang panayam, ipinaliwanag ni Senador Poe na ilang beses nilang sinubukang makipag-ugnayan sa OVP upang pakiusapan sa kanila na magsumite ng mga dokumentong magpapalinaw. I forgo. Hindi, di ba sinabi na ni VP Sara, hahayaan na niya, wala na siyang pakialam dyan. Pero yun ang wish ng opisina ng Vice Presidente. Wala ko tayong magagawa. Kung binigay na niya ang kapalaran ng budget ng OBP para sa 2025 sa kamay ng mga senador na yan. Pero dapat sana, hindi naman natin sinasabing ibigyan ng mahigit 2 bilyon. Ang atin lang dito, magkaroon ng konting konsiderasyon itong mga itong mga walang yang mga mambabatas na to. Di ba? Ano na lang naman, sentido común. 733 million. Merong lumalapit na mga Pilipino na manghingi ng tulong. Senator Grace Poe, di ba kayo nahihiya sa mga sarili niyo? Sa bagay, isa yang si VP Sara sa mga technique sa lalamunan pagdating sa politika sa ating bansa. Sa mga issue sa kanilang budget. Ngunit wala anyang sagot ang tanggapan ng ikalawang Pangulo dahilan upang panatilihin nito ang halaga na nakatala sa GAB habang nakabinbin ang usapin kaugnay nito. Ngayong araw, magsisimula na ang deliberasyon sa proposed 2025 national budget na inasang maaaprubahan bago magtapos ang taon. Asher Kadapan Jr. Ayun na nga mga kababayan, maraming salamat Asher Kadapan dito sa bahagi ng video natin na to. Panoorin ho natin ang bulahan ng mga aso nitong si Chis Escudero dyan sa plenary
plenary budget debate diyan sa Senado para sa 2025 budget natin. Pakinggan natin kung paano magbulahan itong magtita na to, itong magkumari na to na si Risa Hontiveros at itong si Grace po. Pakinggan nyo mga kababayan, hindi ko alam kung matutuwa kayo, pero tayo dito dismayado sa mga narinig natin sa talakayan ho nila na to. But again, we prioritize also the one that is most crucial for us to release. So there may have been some delays on those, but for the coming year, we endeavor also as we do our plenary debates later on to Within our means. to cover them. We're trying to live. We're tightening our belts because it's almost like a parent is telling us, no, we cannot use the additional funding from PhilHealth for those other projects. So we have to move on and then see which ones we will be able to cover in the multi-year projects for next year. Maaari bang magbigay ang good sponsor ng kahit 3 o 2 o isang halimbawa ng mga multi-year funded projects na to na kahit na-cut dun sa 30B sana ay masisimulan pa rin sa budget ng 2025, Mr. President? Mr. President, one of the big ticket items, of course, is in transportation, our rail system. Pero and the subway system. These are all beneficial projects, I believe, for our countrymen. And so I also know that the body, our colleagues, will also support those initiatives in this coming deliberations. Salamat, good sponsor. At sa ganyang pagpaprioritize pa rin at pagsasama na at least ng ilan sa mga big ticket items sa budget para sa 2025, at least in a way top of mind na rin sa atin na dahil ito ay mga transportation projects, kaya nananatiling mahalaga yung mga gastusin dapat para sa right-of-way acquisition at saka resettlement din. Yes, So, actually, Mr. President, I'm very confident because the one that will defend the budget for the DOTR is our very hardworking and knowledgeable colleague, Senator JV. So he has a lot on his shoulders right now, but I'm sure he's already very prepared for it. Maraming salamat, good sponsor, Mr. President. Dito sa usaping ito na kaugnay ng Supreme Court TRO on the GAA 2024 General Provisions, at the proper time, maghahain po ako ng panukala sa ating General Provisions upang tiyak na hindi na ito mauulit sa proseso ng Budget Bicameral Committee at bilang respeto na rin sa proseso ng paglilinaw sa Korte Suprema. So, Yes, Mr. President. I mean, we welcome the colleagues' amendment and proposal because anyway, this is also to reiterate what the Supreme Court has already pronounced. Salamat, good sponsor. Dako naman ako, Mr. President, sa fiscal risks. So, Madam Chair, sa proseso po ng pag-aproba sa budget nitong 2024 GAA, nagkaroon ng nakakabahalang pagbabago sa mga prioridad sa pagpopondo. Yung mga Para pong nakakabahalang naglaho yan yung malalaking pondo na dapat sanay para sa mahalagang infrastruktura na panlaban, halimbawa, yun na nga sa malalaking baha. Pinalitan po ito ng napakaraming maliliit o hyperlocal projects, mga proyektong mas mainam sanang idinisenyo at pinondohan ng may ambag ang mga lokal na pamahalaan. Parang binutas po ang budget para sa flood control, para lang maglagay ng maliliit na pantapal sa iba't ibang lugar. Ang paglilipat ng pondo mula sa mga kritikal na infrastruktura tulad ng flood control patungo sa mga hyperlocal projects ay maaaring magresulta sa kakulangan ng proteksyon laban sa mga pagbaha sa hinaharap. Nakita na rin po Grabe naman yan, Senator Risa. Talaga lahat na lang binabasa. Kaya walang nabibilib dito sa alin na to. Lahat na lang binabasa niya. natin ngayong taon. Tuloy. Isipin natin, no? Isipin ninyo para tayong naganda ng payong para sa malakas na bagyo, tapos pinalitan lang ng mga dahon ng saging. Bukod pa rito, maaaring mapilitan ng pambansang pamahalaan na umutang ng todo sa mga darating na taon para maibalik yung mga proyektong tinanggal sa prioridad ng budget legislation. Bagamat lalong lumala, hindi naman po bago itong nakakabahalang kalakaran ng pag-reallocate ng pondo. At hindi lang ito sa flood control. Sa mga nakaraang taon at dekada, may mga pagkakataon na pati ang budget para sa mga mahalagang bagay tulad ng pensyon ng mga uniformed personnel at pambayad utang ng mga obligadong bayarin ng DBM at ng Pangulo ay ginagalaw din at dinidemote sa unprogrammed funds. Nakakabahala po ng mga pondong para sa mga bagay na hindi maiiwasan ay binabawasan para pagbigyan ang mga gastusing pwede namang iwasan. So dahil lumalala at paulit-ulit na ginagawa ito, ang pag-accommodate ng mga pwedeng iwasan ng mga hyperlocal projects at ang pagpapalobo ng mga panukalang gastusin ng DBM sa GAA, isang mahalaga para po sa aking tanong din ang lumilitaw. Madam Chair, kung isa aaalang-alang na posibleng labag sa konstitusyon
ang mga GAA, programmed at unprogrammed na lumalagpas sa mga panukala sa NEP, maaari po kayang manguna ang sponsor at chair ng Finance Committee sa pagbuo ng isang resolusyon natin ng Senado at isang general provision na magtitiyak na susundin ng mahigpit ang prinsipyo na ang GAA ay hindi dapat lumagpas sa panukala ng NEP at resolusyon at general provision na titiyakin na ang mga pangako ng gobyerno para sa mga prioridad na na-vet ng NEDA ay hindi ilalagay sa kategorya ng unprogrammed fund, Mr. President. Yes, of course, Mr. President. Kaisa ninyo ako doon na talaga namang hindi dapat lumagpas, no? At ang isa pa, yung pagdating sa mga resolusyon bilang chairman ng inyong Committee on Finance, syempre isinaalang-alang ko ang lahat ng mga proposals ng ating mga kasama. So titignan natin yan, bubusisiin natin, lalong-lalo na pagdating sa budget ng DPWH, ang lahat ng mga proyekto na sa tingin naman natin ay nadodoble o hindi naman kailangan sa ngayon. At sa tamang panahon, lahat naman tayo ay magkakaroon ng pagkakataon na magbigay ng suhestyon na ito ay madagdagan o mabawasan. Maraming salamat, Madam Chair, dun sa pagiging bukas at yung pag-affirm dun sa hindi dapat lumagpas ang GAA sa panukalang NEP. At ang ibig po bang sabihin nga nito ay moving forward, patuloy nating titiyakin na yung mga vetted at priority projects ng NEDA na ipinangako ng gobyerno hindi magiging unprogrammed funds na lamang, Mr. President. Yeah. Mr. President, I'm sorry, I was conferring. Could our colleague repeat her question? Yes, Madam Chair. Hinihingi ko lang yung affirmation ng Chair kung yung kanilang affirmation na hindi dapat lumagpas sa NEP ang GAA ay pinagpapasalamat ko ay nangangahulugan na hindi na maililipat sa kategoryang unprogrammed fund yung mga vetted priority projects ng NEDA na pinapangako ng gobyerno, Mr. President. So the answer to this is that this is a matter for Congress to decide between the lower house and the Senate House. Yeah. That's why there are two offices, one house, one that, but yeah, same policy. Yeah. Mr. President, although I agree also with our colleague with regards to this. Syempre, we live according to our means, right? There are certain processes, as you know, that this is not just a unilateral decision of the Senate, but we will endeavor also to stick to whatever the NEP has given us to work with. But again, it will really need firm resolution within us and within our group also to push for this. But again, there are other contingency factors that may have to be considered. But at the moment, I agree with Senator Risa, Mr. President, that this is something that we need to work on. Maraming salamat, good sponsor. At the very least, pwede ko bang isara itong paksang ito na may assurance mula sa chair na susubukan natin at subukan ngayong taon na bilang partner sa DBCC sa mga component agencies niya na hindi na maulit na yung pinangakong priority vetted projects ay mailipat sa unprogrammed funds lamang, Mr. President. Yes, we will. Of course, we will try to include all of these priority projects or projects that we feel will be really necessary and beneficial in the regular budget na hindi unprogrammed. Ngayon, again, we will go back to the source of unprogrammed, which is excess revenue. Having already learned that there are certain factors that cannot be used to fund unprogrammed funds. For example, itong ang sa PhilHealth, talagang it will also remind us to stick within a parameter, within our means. So unless it's absolutely necessary, we really shouldn't have to go beyond what is prescribed by the NEP. Kasi kung wala naman tayong excess income, wala din naman tayong gagastusin. Maraming salamat, good sponsor. Pinangahawakan ko yon yung assurance ng good sponsor na susubukan nating maging good partner din sa DBCC sa ganyang klaseng disiplina. So sa huling paksa ko, Mr. President, dito sa DBCC, dako na ako dun sa embedding deficit and debt reforms into the general provisions. So una, maaari po bang ilahad ng good sponsor ang ilang mga datos? So una, ukol sa laki ng kabuoang utang ng gobyerno at budget deficit na target natin para sa 2024, 2025 at hanggang 2028.
Ano po ang naging pagbabago nito kumpara sa naunang medium-term fiscal targets na unang inilahad noong ang Finance Secretary ay si Ginoong Jokno? Mas magiging malaki ba ang deficit at pagkakautang, Mr. President? I believe our national debt right now is about 15.4 trillion. Yeah, more or less. More or less, that is our national debt. About 10.573 of these is actually domestic. So, hindi naman tayo nag-uutang sa labas ng ating bansa. So, kung meron mang binabayad na interest dito, ay napupunta rin sa ating mga kababayan o mga bangko na nandito sa ating bansa. May targets po ba tayong budget deficits mula ngayon, susunod na taon at hanggang 2028, Yes. Mr. President? Deficit for 2025 will be 1.5 trillion. Yeah. Our deficit for 2025 is about 1.5 trillion, Which is 5.2% of GDP. 5.2% of GDP. In 26, it will be 1.476 trillion. In 26, it will be 1.476 trillion. The deficit And- is 4.7. Will be, and the deficit to GDP will be Direkto na kasi 4.7. So, pasalitain mo, pinapahirapan pababa mo po sarili mo. ang debt to GDP ratio natin. At ito pong ratios, good sponsor, ay target bang patuloy na bumaba in absolute numbers at saka in percentage Hanggang kahit 2027, 3.7% by 2028 from the current 5.6% in 2024, 5.3% in 2025, 4.7% in 2026, 4.1% in 2027, and 3.7% in 2028. Definitely something to look forward to, good sponsor. Pareho ba ito o iba ba ito dun sa targets natin, dun sa naunang medium-term fiscal targets nung panahon ni dating Secretary Jokno, Mr. President? More gradual. The decrease in deficit is more gradual than abrupt to create more growth in the economy and to employ more people. It was recalibrated so that it is not abrupt, because as you know, if we endeavor to decrease spending immediately, this will also growth will suffer. It will affect our economy. So what we're trying to do is gradually we are decreasing our debt and our deficit, and in that way we are still doing alongside with it simultaneously factors and investments that will help growth. Salamat, good sponsor. So, hindi po magiging mas Asan na yung salamat kaayo? Wala na. Kanina pa kita napapansin, madam. Nasaan na yung salamat kaayo na wala na? malaki ang deficit at pagkakautang natin hanggang 2028. Hindi po. Salamat kaayo ah. With the permission of Senator, Yung ratio. with the permission of Senator Risa, Yes, just to Mr. clarify, reducing the deficit and reducing the debt to GDP ratio are two different concepts. May the chair find out from the sponsor, Ano yung pa? ano po yung strategiya para bumaba yung deficit? Nabanggit kanina yung isa, lower spending. Ano po ba yung ibang strategiya pang ginagawa para bumaba yung deficit? Increase revenue. Kasi halimbawa, yung pagbaba ng debt to GDP, pwedeng umuutang pa rin tayo ng malaki o mas malaki pa nga, pero mas malaki yung paglago naman ng ating ekonomiya. So yung debt to GDP ratio mo, bumababa. Pero yung deficit, sabi ng sponsor kanina, ay bumababa din. At nabanggit din, rinig ko hanggang dito yung boses ng Secretary of Finance na reduce spending. Ano pa ibang strategiya para pababain yung deficit maliban sa pagpapababa ng aktual na budget at gastusin ng pamahalaan? Yes, to clarify, Mr. President, correct. Our deficit, our debt may not necessarily decrease because we continue to spend, but the debt to GDP ratio will go down. The strategy The is strategy is promote growth first. promote growth first. That if you're growing, revenues increase. When you're growing, your revenues are increasing, and that's exactly why we are able to forecast that the debt to GDP ratio is going down because of the increased revenue. Actually, that's the Increasing point. growth because of the revenue. That's what I wanted on the record, that if at all it is pegged on the increased GDP, which will reflect in increased revenue and not necessarily new sources of revenue. We may have to do combination. Now I cannot hear the voice of Secretary Recto anymore. We might have to do a combination of both new sources of revenue and increased revenue. Thank you, Madam Sponsor.
Salamat Habi, Mr. President. And thank you for that, Mr. President, because that does remind me na so far we've been talking, data-wise, we've been talking about the target deficit and target debt to GDP ratio. Pero yung variable doon, yung absolute value ng debt. Ito ba'y liliit or lalaki from the current 15.4 trillion year on year hanggang taong 2028, Mr. President? What is the size of the economy to do? 26 billion? Okay. The size of the economy today is 26 billion. Our debt is 16 trillion. Okay. Okay? By 2028, based on our fiscal plan, the economy will be 37 trillion. And our debt will be 21 trillion. Okay. By 20, yeah. But the debt of GDP is going down. Ibig sabihin, we can afford it. Okay. Mr. President, this will be a very specific forecast, but 26 trillion is the size of our economy currently. Our debt is about 15 trillion. In 2028, the size of our economy will have doubled. Will almost have doubled, but about 37 trillion. And our debt will be 21 trillion. So the debt is actually grew from 15 trillion, but the debt to GDP ratio will go down. And the good sponsor also mentioned earlier na isa sa mga factors na ipuput into play para ma-hit yung ganitong mga targets ay mga dagdag investments. Yes, new sources, but also stronger. The strategy to grow at 6.5% is we need to invest roughly 5 to 6% in infrastructure, Okay. number one, and human resource development, particularly in education. For the state of Portugal. Okay, for us to be able to reach a growth of about 6.5%, the 5.6% should be invested in infrastructure, and then also a large portion of the investment should go to human development, particularly education. Although good sponsor, out of a growth of 6.5%, kung 5.6% i-invest natin sa infrastructure, 0.9% na lang matitira. Hindi na po siya ganun ka-large. Para Hindi, sa kasi human, this is capital. 6.5% is the total growth. Okay. Infrastructure is just a portion of the investments needed. 5% of GDP is actually goes to infrastructure. Grabe, gagaling ho nila pagkausaping pera, no? Walang gusto magpadalo sa kanila, mahuhusay ho talaga silang lahat. Pagka pinag-uusapan budget, na aktibo ho silang lahat. Ano naman to ko? O, tuloy. Magkaiba kasi yung 6.5 growth yun eh. Yung Growth, ng okay. growth na economy, yung 5.6% 5.6% of our expenditure goes to infra to be able to achieve the 6.5% growth rate. Okay. So you don't subtract that number literally. Because Or one is magkaibang for kategorya sila. magkaibang category. Yung isa is for the investment of yung isa naman yung growth. We're roughly spending 4% on education. And Target- right now we're spending about 4% in education. Ano yung investment? Right. Ilang percent yung 5.5%. ngayon? 4% of our expenditures is spent on education. Yes. 4% of GDP. GDP. Or of GDP. 4% of GDP is 4%. education. Pesos. 1 trillion pesos goes to education. 1 trillion pesos. Hey, yun pong, good sponsor, yung pong utang ng mga GOCCs, Hindi pa. lalaki ba yon dahil kinuha na natin sila ng pera? What's the question? Could you repeat the question, Yes, Mr. Mr. President? Yes, yung utang po naman ng mga GOCCs, lalaki ba yung utang ng GOCCs dahil kinuha na natin sila ng pera? That's not Mr. President. Wala nga po eh, kasi yung GOCCs na nabanggit, dalawa lang naman yun. PhilHealth at saka PDIC. Alam naman natin na hanggang ngayon, ang PhilHealth, meron yatang 500 billion reserve fund pa rin. And yung PDIC naman, 250 billion reserve na sinasabi natin, 1 billion per year lang ang nagagamit nila to be able to honor commitments to our depositors. So, Mr. President, yun nga ang sinasabi din natin dito sa PhilHealth, no? Maganda rin na medyo gisingin natin sila. Sapagkat dito sa 500 billion reserve fund nila, nakalagay po ito sa time deposit na hindi nila nagagamit, hindi nila ginagamit. Ngayon, alam naman natin ang time deposit,
Treasury. nasa treasury. Kung ano man ang kinikita nito, hindi man lang nasusupply yung kakulangan sa inflation. So parang lugi pa tayo dito. Imbis na kumikita yung pera na yun o imbis na nagagamit ang pera na yun sa kanilang mga beneficiaries. So yun yung punto rin dito sa mga natutulog na pera sa GOCC na dapat gamitin ng mga heads of agency nila sa tamang paraan at sa lalong mas mabilis na paraan na makakarating sa mga beneficiaries nila. Salamat, good sponsor. Pero yung ibang mga Asa na yung salamat kaayo? Namimiss ko rin siya. GOCCs, bukod sa PhilHealth, PDIC, yung iba pang mga Wala na. GOCCs, may Wala mga na. utang ba Salamat sila, kaayo. Mr. President? Tapos Oo, nagbibigay sila ng mga dividendo. In fact, doon sa mga Ubus ibang na yung GOCCs, salamat kaayo. ang tanging nakakuha lamang ng suporta sa gobyerno ay hindi man lang ganun kalaki rin. Ito yung TIEZA. Kung hindi ako nagkakamali. Yung mga ibang GOCCs naman, sa earnings pa nga sila na kumikita sila. So operational sila using their own earnings, Mr. President. Pero yung utang na mayroon, yung mga GOCCs, magkano po yun lahat? Consolidated public debt. Meron consolidated, Malaki is NFA. ang pinakamalaking may utang sa mga GOCCs sa ngayon. Ano po, ay Mr. Good Ang sponsor? pinakamalaki GOCC na may utang ay NFA. NFA. Magkano po yung utang ng NFA? At saka Pisan rin. At PISAM, magkano po yung utang nilang dalawa? Hinahanap pa namin yung datos para mas maging eksakto. Salamat, good sponsor. At itong... Maybe we can go to the next question, or we can, if our colleague won't mind, maybe we can give you that exact figure in a moment. But we can go with the next question. Thank you, good sponsor, Mr. President. Yun eh. Pagka kasi binigay na, pagkatapos ng tanungan eh, wala na, tapos na usapan. I don't mind at all. Yung follow-up question ko lang naman ay yung pong utang ng NFA, utang ng PISAM, utang ng alin pa mang ibang GOCC, kasama na po ba yon sa debt figure na 15.4 trillion or hiwalay pa po yun? No, we're using it last time. Kasama ba? Mr. President, the total resources of the GOCC is about 4.2 trillion. Question niya kung kasama yung GOCC na utang sa 15. Hindi po kasama mo. Anong figure? So assets po yun nila, resources 4.2 trillion. Sa liability side po, magkano ang utang ng mga Okay. GOCCs na may utang? Ang utang ng NFA ngayon, 131.5 billion. Kinukuha pa natin yung iba no, sa Pisan. But just to clarify, itong utang ng GOCCs, hindi po kasama yan sa total utang na 15 trillion plus. Okay. Ayun na nga mga kababayan, bulahan lang ho nangyari dito sa pag-uusap nitong si Grace Pot, nitong si Senator Risa Hontiveros. Maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Mamaya ho, pag-usapan ho natin ito, matindi to. Yung press con nitong si Boy Adobo, yung si Jude Asidre, nag-press con ho sila. Kanina hindi ho natin nakita. Press con pala sila. Talaga nga ayaw magpakita sa atin itong si Boy Adobo. Pag-usapan ho natin. Kasi pagkatapos ng Committee on Good Government, pagkatapos ho nun, sigurado meron ng press con itong mga aso ni Tamba na to. Kaya mamaya ho mga kababayan, yun ho ang hatawin natin. Maraming salamat. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahalin natin Pilipinas.